ng utang sa Pilipinas. Ito na po ako, ang manok ni San Pedro. Sa kasaysayan ng eleksyon, may mga pangyayaring tila may tuturing na only in the Philippines. I am the watchdog president. May nagpapatayan kapalit ng posisyon at kapangyarihan. Nagpa-brownout pagsapit ng bilangan. At usad pagong na canvassing na inaabot ng ilang buwan. Kung may librong araw na may susulat tungkol sa mga pambihirang pangyayari sa eleksyon, marahil isang Pilipinas sa mga mangunguna rito. Ngayong eleksyon, ang ilang eksena, first time sa ating kasaysayan. Ang muling pagsabak sa politika ng dalawang pangulo ng bansa. Sa kaso ni dating Pangulong Joseph Estrada, napatunayang may sala sa kasong plunder at nakulong. Pero ngayon muling tumatakbo sa pagkapangulo. Only in the Philippines ka nagkaroon ng isang sitwasyon na may isang convicted criminal, kung gusto na natin call spade a spade, that's him. Despite the fact na pinardon siya, on record na yan, na nagkakampanya and even proclaims to the world na babalik siya ng Malacanang. Masalimuot ang usapin ng muling pagtakbo ni Erap dahil sa iba-ibang interpretasyon sa saligang batas. Pero malakas ang loob ni Erap. Wala raw siyang nilalabag na batas sa kanyang muling pagkandidato. Wala na question doon. Absolute yun eh. No condition. Restoring my civil and political rights. Very clear. So, if I can vote, I can be voted upon. Very clear. Sa kaso naman ni Pangulong Arroyo, kauna-unahan din na ang isang Pangulo muling tatakbo sa Kongreso matapos ang kanyang termino. Is an insult to the office of the President. Kasi tinitingala natin ang pinuno ng bansa at ang hinahanap ng taong bayan ay pagkatapos mong manungkulan sa pinakamataas na pwesto, ikaw ay magiging senior statesman na ng bansa. Tinanggap lang po naman niya ang clamor, no, o yung panawagan ng kanyang mga kababayan at kabalin sa 2nd District na katawanin sila sa darating na Kongreso. Tumugon lang po siya sa pangangailangan ito at siguro ito dapat natin bigyan ng karampatang paggalang. Ayon sa palasyo, kung tutuusin, nangyari na raw ito noon kaya't hindi na bago ang pangyayari sa politika. Kung titignan po natin ang kasaysayan, meron din naman mga president ito sa Amerika, halimbawa, pumalik po sa Kongreso si John Quincy Adams, pagkatapos niyang manungkulan bilang ika-5 yata na Pangulo ng Estados Unidos. Kaya nga sabi ng iba, part ng isang mas malaking plano. So hindi yan plan to run, plan to win power. Maging ang nakakulong at may kaso, pinapayagang tumakbo. Si dating convicted rapist Romeo Holosos, pinayagang tumakbo noong 1998 at nanalo bilang kongresista ng Zamboanga del Norte. Samantala, bagamat hindi pa natutuldukan ng kaso, sangkot si Senador Antonio Trillanes. Tulad ni Holosos, nakapagsisilbi siya sa pwesto mula sa loob ng kulungan. Ang pangkaraniwang tingin ng taong bayan ay kung nakukulong ka ay meron kang pagkakasala sa lipunan at may pagkakasala ka sa bayan. Kaya ikaw ay hindi karapat-dapat manungkulan. Si Trillanes, mas matindi yung kanyang pagkapanalo dahil siya ang kauna-unang sundalong kumalaban sa pamahalaan na nakakulong, tumakbo at nanalo. Bagamat walang naniniwala na mananalo siya noon. Gusto rin nilang malaman kung naintindihan ng taong bayan yung kanilang pinaglalaban. Kung may simpatya ba yung taong bayan sa kanila at sa kanilang pinaglalaban. Kaya napag-usapan nila na kaya tumakbo itong Senador Trillanes. Ngayong eleksyon, naghain din ang kanilang kandidatura sina Colonel Danny Lim, Colonel Ariel Kerbin, at 4 pansundalong kinasuhan din ng rebelyon. Hayaan mo ba, the state already consider him as an enemy of the state. And yet, papayagan mo maging senador. He wanted to make a change, And na-feel niya na kahit ang mga tao, gusto rin talaga ng pagbabago. Simple lang ang mga kwalifikasyon ng mga nagnanais tumakbo sa anumang pwesto.
Sa ilalim ng saligang batas, maaring sumabak sa politika ang sino mang ipinanganak sa Pilipinas. Marunong bumasa at sumulat, nasa tamang edad at ilang taong naninirahan sa bansa, depende sa posisyong tinatakbuhan. Personal na pananaw ni Attorney Ferdinand Rafanan, legal head ng COMELEC, na maaari pa sanang gawing mas maigpit ang mga panuntunang ito. Sana naman ay may pinag-aralan ang magiging presidente ng Pilipinas. Mas maganda siguro yung matatawag na siya ay professional. Meron siyang naipasa na board exam. Hindi lang basta graduate ng college. Preferably lang, ano? Bakit naman ito ang naisip ko na isang qualification na may dagdag? Kasi ang presidente ng Pilipinas, leader siya ng lahat. Leader ka ng mangmang, leader ka ng magagaling, leader ka ng mga professionals. Paano mo sila i-lead at igalang ka nila at susundin ka kung mas magagaling pala sila sa iyo? Yung proposal nga na magkaroon ng college degree, that is stupid. Di ba? You're making an assumption that if you don't have a college degree, you don't have intelligence, you don't have competence, you don't have character, you don't have maturity. Di ba? Marami pa, it raises too many questions that complicates unnecessarily yung ating choices. Sa bansa lamang din daw halos hindi nananaig ang diwa ng party system, kaya maraming politiko palipat-lipat ng partido. Kasi you're talking here of people changing parties as if they are changing clothes, you know? Yung integrity of the party, like platform in program niya, makakame into question. Parang nangyayari, sa akin personal na tingin, parang kaartehan lang yon para masabing meron silang platform. Because you do not see it in what they actually do. Pagkatapos ng eleksyon, hindi pa rin daw natatapos sa mga pangyayaring tila dito lang sa bansa makikita. Ang mga kandidato ayaw tanggaping sila'y natatalo dahil naniniwala sila'y nadaya. Request authority to open the envelope. Nauwi sa masalimuot, magastos at mahabang proseso ng recount ang ilang resulta ng boto. Ang alam ko sa US, kapag natalo na, kahit wala pang proclamation, tinatanggap na, kinukongratulate na yung nanalo, nagko-concede. May speech pa of concession. But in the Philippines, never na nangyari yan. Or kung nangyari, very, very rare. Kung pagbabase ng mga pangyayaring ito, nangangahulugan pa rin tila matagal pang panahong hihintahin bago mahinog ang sistemang may kinalaman sa ating eleksyon. Sa huli, sa isang tunay na demokratikong sistema, nasa botante pa rin ang pagpapasya kung ang mamumuno sa ating bansa ang siyang karapat-dapat. Malagang pagtibayin ng mga panuntunan sa maraming bagay, ilagay at isaayos sa mga ito sa tamang sistema. Parang maraming bagay na hindi ka nais-nais na nangyayari tuwing eleksyon, maiwasan na tuluyang mawala. Ako si Jiggy Manica at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook.